Well, Brad Ted, we've been talking about building our faith. Kaya po, may isang bulag na dinaanan ni Jesus papuntang Jericho. Okay? And then siya'y padaan na ron. And then there's this guy na pangalan ay Bartimaeus. Okay? Nang marinig niyang daraan to si Jesus, siguro kahit bulag siya, naririnig niya yung mga usap-usapan na isa tong miracle working Messiah, prophet, kung ano man. Pero hindi nahadlangan yung pagkikikay niyang bulag. Sumigaw siya ng malakas na malakas. Sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Alam mo, sabi ng mga tao sa paligid, pinagsabihan, hoy, tumahimik ka. Okay? Huwag kang maingay, dalaan ng Mesaya. Ang ginawa pa nitong bulag, lalo pa niyang nilakasan yung pagsigaw. Anak ni David, maawa po kayo sa akin. Alam mo ginawa ni Jesus? Tumigil po si Jesus at sinabi sa kanya, tawagin niyo nga yung bulag, and then sinabi, lakasan mo loob mo, tumayo ka, dahil pinapatawag ka nung ni Jesus. And then tinanong siya, ano bang gusto mong mangyari? Sumagot yung bulag, gusto ko pong makakita. At ito po yung verse na pag-uusapan natin ngayon. Sabi po sa Marcos 10:52, at sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan. Simple lang po ang punto natin ngayon. Okay? Tandaan niyo po ito. Number one, faith that cries out, kahit pinapasilence ka ng iba, ay marireward. Sabi po niya, Jesus, Son of David, maawa kayo sa akin. Nag-appeal siya sa karakter ng Diyos ni Jesus na maawain at mapagmahal. Yung mga tao sa paligid niya, tumahimik ka, nakakahiya, isa kang bulag, diyan ka lang. Pero mas pinili niyang makinig kay Jesus kaysa sa sigaw ng mga tao. Kaya po mag-ingat tayo sa social media, no? Maraming mga tao magbibigay ng opinion, maraming tao magbibigay ng kanilang haka-haka tungkol sa pananampalataya mo. Pero ikaw ba, nakakarinig ka ba directly kay Jesus? At the end of the day, opinions will be aired sa social media. Napakamura lang mag-post, wala ngang bayad. Kung may internet ka, ibig sabihin, kaya mag-post ng kahit ano. But if you are true to your relationship with God, right? Kung gusto mo rin ng breakthrough, kailangan mas malakas ang boses ng pananampalataya mo sa Diyos kaysa sa boses of discouragement ng mga kung sino-sino sa labas. Pangalawa, faith that leaves everything behind to come to Jesus. Tinapon po niya kasi yung kanyang cloak, yung kanyang tibabal. Nung sinabi ng mga tao, oh, bulag, tinatawag ka na. Alam mo, ginawa po niya, kanyang tibabal, tinapon niya, tumalon siya at kinapakapa niya kung saan yung boses ni Jesus. Ang balabal po ay protection, identity, lalagyan ng mga limos, pero willing siyang iwanan lahat to dahil nasumpungan na niya si Jesus. Ano ang mga kailangan mong itapon na pabigat sa buhay mo na pinangahawakan mo bilang protection, bilang sense of identity mo, bilang sense of provision mo na kailangan mong iwanan kasi nakakasagabal yan sa pagtakbo mo palapit kay Jesus. May mga ginagawa ka bang illegal at immoral sa negosyo mo na paglinggo ayaw mo magsimba dahil alam mong meron ka na naman pagdanakaw na ginawa sa pandaraya sa tax. Ano yung mga kaaway mo, mga hindi mo mapatawad? Yung mga pinagpapapanood mo malalaswa sa TV, sa telepono mo, kaya nahirapan ka magbasa ng Biblia dahil yung same eyes na ginagamit mo, supposed to be pagbabasa ng Biblia, ginagamit mo sa mga malalaswang mga panoorin at mga malalaswang litrato. Mag-ingat tayo. Ano yung tinatawag ni Jesus sa atin na tanggalin upang tayo makatakbo papunta sa Kanya? And lastly, before we pray, faith that receives healing follows Jesus. Ito po nakakatalo madalas. Nagdasal tayo, nakuha natin yung sagot, pero kinalimutan mo na si Jesus. Nagkalimutan na, pre. Binigay sa iyo yung provision, lumaki negosyo, natuto kang mag-golf, paglinggo hindi ka na nagsisimba, puro golf ka na lang dahil gusto mong palaking negosyo mo. Mag-ingat tayo. Focus on the provider more than the provision. Focus on the healer more than the healing. Hindi yung pag natanggap ang healing, nakalimutan yung healer. Kaya po again, sumunod tayo kay Jesus because ultimately, yan ang gusto niya, makasama tayo habang buhay. Kaya again, I want to encourage everyone sa Marcos 10:52, sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod siya kay Jesus. Tayo manalangin. Panginoon, mahirap po yung naging kalagayan ng bulag na to. Isa po siyang adult, so matagal siyang bulag, hindi nakakakita, and yet hindi yon nakasagabal na makita niya with the eyes of faith ang tunay na Diyos. Lord, kami nga, karamihan dito may mata na physical, pero hindi nakikita ang tunay na Diyos. Marami kaming maliliit na Diyos na sinasamba, pera, karangyaan, pagiging makasarili, kapangyarihan. So Lord, itong maliliit na Diyos na to, kailangan namin tanggalin itong idolatry na to upang makita namin ang totoo at nag-iisang Diyos. Tulungan mo kami, Lord God, with the eyes of faith, katulad ni Bartimaeus. And then kami, Lord, ay susunod sa iyo for the rest of our life. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.